Ayun, no? Bali, shout out dyan, mga mahilig manood sa mga traffic update sa Davao. Sa ito na yun. Gagawa ulit tayo ng traffic update dito sa may JP Laurel Corner, Dumanlas Road. Yan, and JP Cabagyo Avenue. So, pwede kong i-explain ho sa inyo kung bakit siya traffic dito. Maaaring hindi nyo pwedeng hindi nyo mag-gets, no? Kasi hindi kayo taga Davao, taga ibang lugar kayo sa Pilipinas. So, ngayon, ito kasing lugar na to dito, intersection talaga to dito ng apat na kalye. So, ito sa way na to. And then sa kabila. So, ito yung tinatawag na Daang Maharlika Highway. Hanggang yan, Alcantara area, no? Sa may Hatsrila Cove. Maraming mga establishment kasi dyan, mga IT parks, no? May mga business parks, mga essential, no, ng mga establishments. Kaya maraming mga sasakyan. Siyempre mga eskwelahan. May UIC din dito, UIC grade school, Inda Junior, mga gano'n, no? I mean, tawag nito, Kito 12, basta ang tawag dyan, Senior High School. Tapos dito naman na area, yan, siyempre, lalo na to dito, napaka-busy na kalye yan, di ba? Dinaanan natin kanina. Yan ay JP Laurel, yan na nga, Abrisa, Victoria Plaza, Gaisano Mall, Robinson, Cybergate. Tapos ito, SPMC, SSS. So ito yung way kasi, papuntang yan, Buhangin, Dumanlas, Buhangin, mga area, no? Ang iba dito dumadaan for shortcuts. Tapos ito naman yung way, papuntang JP Cabagyo Avenue, kung saan matatagpuan naman dyan yung PSA, no? Philippine Statistics Office. Tapos ano ba? NSO, mga ganun, no? Isa lang yan sila, di ba? NSO dati, ngayon na PSA na. Tapos eskwelahan, yun ay Assumption College of Davao. Tapos merong bagong eskwelahan daw dyan na Chinese school or Japanese school. Pero parang Chinese school pwede, no? Tapos ito, SPNC, Lingap. Yung kulay green na yan, no? Lingap yan. Or Malasakit Center na ngayon kung tawagin. Tapos yan, mga establishment, no? Mga SSS, Jollibee, McDonald. Yan yung traffic dyan, ha. So hindi siya pwedeng walang traffic enforcer. Hindi pwedeng iasa lang talaga partida, ha. Gumagana yung traffic signs, traffic lights. Pero still meron pa rin nakaantabay ng mga traffic enforcer, mga taga CTT mo. Itong yellow na multicab na to, yan yung Sa route. Tatlo ang ruta ng Sa kasi. Sa Arcastillo, Sa JP Cabagyo, and Sa JP Laurel. So ito siya ay ito yung napakadalang lang talaga, no. Hindi ko to masyadong matsitsimpuhan minsan. Itong Sa Cabagyo. Mga estudyante, yan, mga taga-UIC yan. Dumanlas National High School, Dumanlas Elementary School, Buhangin. Tapos ito sa kabila, pakikita ko sa inyo yung daming sasakyan. Abot yan sila hanggang doon sa may Robinson ulit, no? Tingnan natin. Zoom in. Abot sila sa may Robinson kasi ito dito, Robinson, tapos Carmelite Road, Carmelite Chapel. Diba? Dami nila yun. May iba naglalakad na lang. Lakad, diba? Mga tao sa Davao, lakad na lang. Marami din itong nag-aabang ng mga sasakyan, jeep. Kaso kawawa yung mga yan. Ito yung pinaka logi, no? Kasi talagang tatagal yan sila dyan nakatayo para makatsimpo ng mga rutang nais silang sakyan na walang laman. Or kahit paano may bakang ticket, isa, dalawa. Pero wala, good luck na lang. Sa gatong oras, wala silang halos sa masakyan. Tsambahan, kaya kung may pera ka, taxi ka na lang. 50 pesos, kanyari doon ka na naman sa Alcantara, pwede ka na mag-taxi niyan, na 60 pesos kung mababayaran mo dyan. Mga estudyante, no?
Anong uniform yan? Di ba ang UIC kasi kulay pink dapat eh. Kasi pagkakalam ko, ang eskwelahan na malapit lang naman talaga dito ay UIC and Assumption College. So baka ito yung tinutukoy ni Boss Roche na bagong eskwelahan dito. Or hindi man siya bago, or baka matagal na hindi lang talaga siya kilala. Yung may tayo Chinese temple or Taoist temple sa may Kabagyo. Oh, dami sasakyan, no? Good luck. So kung high blood ka, no, mataas ang presyon ng dugo mo, huwag ka nang dumaan or huwag ka nang magbiyahe or mag-commute sa gantong oras along GP Laurel kasi lalo't nagmamadali ka, no, mas stress ka lang talaga. Baka atakihin ka sa puso at high blood. Maraming tao, pasahero, Israel. Pero in fairness marami sasakyan pero hindi mo talaga makitaan ng pollution. O nga pala, speaking of yung yung nakausap kasi na taga Toril na jeep, sabi diba, natakil namin yung topic about HPBs, no? Or sige. Yan, So, natakil up namin yung topic about HPBs, no, high priority bus system dito sa Davao. Siyempre dahil doon magkakaroon talaga ng malawakang tawag nito, phase out, no, sa mga sasakyan na mga nakasanayan natin, mga tawag nito, yung traditional, no, na mga nakasanayan natin ng mga sasakyan pampasahero, no, yung ating form of transportation, mode of transportation sa Davao. So yun ang mga jeep and mga multicabs. So sabi ng taga Toril, sabi niya, walang problema naman siyempre susunod naman tayo sa batas. Hindi naman tayo wala tayong lakas or wala tayong sapat na kapangyarihan para makipaglaban, no, sa gobyerno. Kasi yun ang yun ang batas na naipasa nila, so susundin natin yan. Abang-abang na lang tayo kung kailan i-face out, kung kailan mailabas yung HPBs. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga jeep. Oo, sabi niya, sa totoo lang, hindi talaga jeep ang isa sa pinaka makikita naming rason bakit naging traffic ang Davao ngayon. Sa kalsada, in fairness naman talaga din sa atin dito sa Davao, pinalawak ng ito according to sa mamang driver, sentimento to nung driver ng Toril na ruta, sabi niya. In fairness sa atin sa ating mga LGU, no, sa ating mga opisyalis, talagang pagdating sa kalsada, pinalapad ang kalsada natin, dinagdagan yung lanes, tapos tinanggal ang mga illegal sidewalk vendors. Kaya ang lalapad na ng ating mga sidewalks, natin, nawala na yung mga obstruction ng mga illegal vendors, tapos pinalapad yung mga kalsada natin, yung mga lanes dinagdagan. But still, hindi pa rin siya maiwasan para mag-traffic, no? Bakit congested pa rin yung lugar natin? Ang rason niyan ay hindi dahil sa aming mga jeepney driver or sa mga jeep namin, sa mga unit, kundi dahil sobrang dami na ng mga tao na may mga sasakyan sa Davao. So sabi niya, sir, tingnan mo sir, for example, kapag ka-traffic, tingnan mo nga, bilangin mo nga kung ilan piraso nga ba ang jeep, ikumpara mo sa mga sasakyan. So kapag pa-traffic ay hindi talaga mga jeep, kundi ang mga sasakyan ng mga private vehicles, na kung saan kahit paano ngayon ay nababawas-bawasan na yung traffic along MacArthur Highway and CP Garcia dahil sa kakabukas lang bago na coastal road na 7 point something kilometer. Nakatulong yun. Pero kung talagang pagpipilitan talaga ng mga tao na nararapat lang na alisan ng mga jeep dahil sa sobrang traffic na ng kalye, parang sa amin naman ng mga jeepney driver is medyo kumbaga kaunting offensive siya kaunti, no, kasi kumbaga parang naging kasalanan namin. Nakatulong ang mga jeepney para sa mga taong walang sasakyan, sa mga taong mga nag-aantay na makasakay, di ba? Basta ang may kasalanan, kung kasalanan lang din naman, kung magtuturo tayo kung sino may kasalanan, kung sinong may contribution sa traffic dito sa Davao. So yun yung mga private vehicles, yung may mga maraming sasakyan, hindi talaga jeep. Hindi rin ang kalsada, kasi malapad ang kalsada, nawala na ang mga illegal sidewalk vendors, mas lumapad na yung mga sidewalk, no, para sa mga pedestrian. So ang problema hindi sa amin mga jeepney driver, kundi sa mga vehicle, private vehicle. Kaya sir, pansinin mo sir, kapag ka-traffic, bilangin mo kung ilan ang ratio ng
public vehicle, mga ano pang pasahero, bilangin mo, ikumpara mo sa dami ng mga private vehicle. So ngayon mga hagala, ito na 'yon, no? So naalala ko lagi yung sinabi ni Kuya na tama nga naman. Oh, so sabi pa niya, kawawa lang yung mga tao na mag-aantay ng 24/7 na jeep kasi wala na silang masasakyan na ganun. Kami, mga taga-Torel, taga-Mandog, taga-Buhangin, taga-Panakan, Tibong Kulasang, hindi man kami lagi na andyan every 10 minutes madadaanan namin yung pasahero. Pero at least ba, yung mga pasahero na uwian ng madaling araw, at least mag-aabang sila kahit mga 30 minutes man ang ano namin interval, at least meron talaga, hindi talaga sila mawawalan ng masasakyan, at least meron. Samantalang kapag tanggalin na kami ng prangkisa kasi nga i-phase out na kasi HPBS na tayo, so I doubt no kung hindi yan siguro sa una mag-ooperate ng 24 hours ang HPBS. Kasi nga, bago pa lang. Pero syempre, kumpanya, business yan, negosyo yan. Hindi pwede silang mag-ooperate ng logi. So, syempre, dahil nga sa logi sila kapag hating gabi na madaling araw, wala nang masyadong pasahero. So, ang gagawin nila yan, i-stop nila yung operation kapag madaling araw. So, kawawa yung mga tao na umaasa sa amin, na mga jeepney driver na sumasakay. Na kami, kahit hindi punuan, kahit hindi punuan talagang kami, bababiyahe kami, di ba? Kasi naging naging serbisyo talaga na yun sa amin. Hindi lang sa basta kay pirat-pirat hanap buhay lang, kundi serbisyo na rin. Pero ganoon naman talaga, no? Walang permanente sa mundo, so lahat talaga may pagbabago. So tanggapin natin yung changes na yan. Yun. So yun na nga ngayon, balikan natin yung sabi ni Kuya na bilangin mo kung ilang jeep nga ba ang makikita mo during traffic at kung ilan nga ba ang mga private vehicle. Okay? So ngayon, tingnan natin, bilangin nga natin yung sabi ni Kuya. Bilangin natin ha. Let's count. So dito tayo simula. Zoom in natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pa lang so far hanggang doon sa may Jollibee. Hanggang doon sa may Jollibee, 12 ang nabibilang ko siya. Mabibilang ko siya kasi mas iba talaga yung picture kapag siya naked eye, no, hindi siya sa camera. Iba yung sa lens, no, ng cellphone kaysa sa mata na talaga natin. Naked eye. So 12. So ang mga private vehicle sobrang dami, nasa mga 30, 40. So ang ratio niya is parang 10:40, parang gano'n, no. Or out of 100 ka mga sasakyan dyan na nagkukos ng traffic, nasa mga nasa mga 10 lang. Or 20 pala, 20. 20, 80. 20% na jeep, tapos 80% na private vehicle. Yun yung tinutukoy ni Kuya. Tapos dito naman tayo sa kabila. Di ba? Bilangin natin. Okay, traffic na, okay? Stop na yung traffic. So mula dito ha, bilangin natin yung jeep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 lang, hindi pala siya kasi hindi papasahero. 6, di ba? Yun, pang 7 yung kulay dilaw. Yun. Yung puti, sunod sa kanya pang 8, di ba? Sobrang dami talaga ng mga private cars and taxi, syempre. Private car, bilang tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, di ba? 15, 16, ang dami. 8, 17, 18, 19. Sobrang dami ng mga private vehicles. So yun po yung mga nakakapag-cause ng traffic, which is totoo, no? Tama yung sabi ni Kuya. Pero siguro ito lang, medyo malaking usapin to ng gobyerno at sa mga madlang people, no, madlang Pilipino para i-implement. Kasi ang mga bus kasi, meron ako nakitang explanation yun sa Department of Transportation during kaya Art Tugade dati na bakit i-implement yung mga EDSA bus carousel at saka kung ano pa mga bus system kaysa sa bakit tanggalin yung mga jeepney. Basta magulo yan, no? Yung itong mga sasakyan, ang gagawin dyan, bawal patakbuhin yung, I don't know kung Campino yung kay Digong ba yun, basta sorry correct nyo ko mga agala. Yung every sasakyan, for example, itong kulay white na to, bawal yan tumakbo na ang sakay ay driver lang. Kailangan 4. Oo. So, kailangan 4 ang isakay dyan para iwas, kasi example, sa isang pamilya, so sabihin natin na 4 kayo, member of family.
So, yung misis, yung mister, yung dalawang anak, lahat yan may kotse. 'Di ba? Kasi may kaya nga, mayaman, no? So, iba ang trabaho ni mister, iba ang trabaho ni misis. So, magkaiba sila ng opisina papasukan. Iba rin ang school ni dalawang estudyante. O, sabi natin same sila ng school, pero magkaiba sila ng, ng oras, no? So, pang umaga si Bonso, at si panganay naman ay panghapon, panggabi. So, ibig sabihin yan, 4 sila na mag-a-acquire ng sasakyan. So, yung 4 na sasakyan na yan, yun yung occupy ng space sa kalsada, di ba? So, ngayon, parang nagkataon dyan, parang gumawa yata sana ng batas ang LTO or LTFRB ba yun na rules na sa sasakyan, kailangan 4 ang sakay, hindi pwede isa lang. So, ang nangyari doon, parang ginawang means, paano naman yung mga single? Di ba? Paano naman yung mga single, mga walang asawa, di ba? Solo sa buhay, walang kasama sa bahay. So, required pa talaga na magsakay ng hulihin nyo pa rin kami kasi wala kaming sakay. So, ang ginawa nila, parang bumili sila ng mga stop toys, mga laruan, basta mga stop toys, no? Tapos nilagay sa sa front seat, nilagay din sa back seat. So, 4 sila lahat, parang gano'n, no? So, ginawa siyang memes na ewan ko na, pwede din, reality, tama din naman, no? Kumbaga parang batas siya na may butas. Hindi talaga siya pinag-isipan ba na gawing batas. So, yun, meron naman isa. So, pangalawa namang resolution na pinasa na plano na tanggalin ngayong maraming mga color coding, no, napaka-effective ng color coding so far. So, baka ganyan ang gagawin sa Davao. No, darating yung time, no, magkakaroon tayo ng color coding dito. Tapos, kung hindi man color coding, sorry, hindi pala color coding. Yung number coding pala, oo. Yun, hala, Oo. Malapit yung mga magasgasan. Grabe tagal itong mga taxi, no? Palibasa kasi wala silang paki kasi hindi sila yung may-ari. Malapit na yung malapit yan ang magasgasan. Anyway, problema na nila yan. Tapos ngayon, yan na nga, bali, ang gagawin dyan is number coding, no? Lahat ng mga sasakyan na nagtatapos ang ganitong numero is bawal bawal bumayahe ngayon, bawal tumakbo. Pwede yun, no? Possible. Tapos yun na nga, bali, hihikayatin daw. Ito na. So, ito yung parang resolution. Hihikayatin daw ng gobyerno yung mga may sasakyan na wag nang tawag nito, wag nang sakay ng kanilang masasakyan. So, parang para sa akin, parang it's a big no. I mean, wag nang sumakay sa sasakyan kasi doon na lang. Kumbaga, para makisama ba? Sumakay na lang sa train or sa bus. Di ba? Kasi okay naman ang bus, no? Very efficient naman siya sasakyan. Malaki, malawak, tapos air condition, tapos mura pa, makakatipid pa sa gasolina. Pero para sa akin na mayroong sarili sasakyan, parang buong buhay ako na pinanganak sa mundo, sinilang na may sasakyan, may tagahatid sundo, may sariling sasakyan, service. Hindi ako sanay mag-commute. At saka kung hindi man ako, sa mga anak ko na lang, parang ba't ko naman i-risk, no? Bakit ko naman i-compromise yung safety ng anak ko na sumakay sa mga bus, makipagsiksikan doon. Hindi ba talaga literal na siksikan, pero sumakay doon, no? Para lang makisabay para mabawasan yung traffic natin sa EDSA or sa mga main roads. Di ba? So parang malabo yun. So kahit pa siguro merong HPBS, yan lang, mawawalan na lang ng trabaho yung mga jeepney driver. Pero lang yun, hindi naman talaga yun, wala lang, naisip ko lang din yun minsan na in some point, may tama din, may punto rin ang mga jeepney driver natin, no? Na hindi naman talaga sila ang cause of traffic. Kundi itong mga to, yan, no? Yan, mga private vehicles. Mga may kaya, no, na panay ng bili ng mga sasakyan. Ang iba pa naman dyan, wala, nangupahan lang dito sa Davao, wala namang tamang parkingan. Sa Maynila, ganun, no, malaking problema talaga yan sa parking space. Narinig ko na yan dati, no, na bawal ka mag-acquire ng sasakyan kung wala kang parking space or wala kang sapat na garage area. Anyway, sila siguro, maraming salamat sa mga napag-usapan natin. So let me know in the comment box below. So sa tingin nyo, tama ba yung driver na jeep na hindi talaga sila ang cause of traffic, kundi ang mga private vehicle? At hindi rin natin masisisi ang mga private vehicles, ang mga tao na may mga sasakyan kasi mayroon silang pera, pambili, di ba? May pang-afford sila, pambili sasakyan. So di natin sila masisisi. Kasi isa yan talaga sa mga pangarap ng tao dito sa mundo, ang magkaroon ng sarili sasakyan. So dumating yung point na afford na nila, nakabili sila ng sasakyan. So wala tayong magagawa dyan, no? Hindi natin makakontrol. So good luck na lang talaga. So yung coastal road hanggang Alcantara, sana mabuksan na, matapos din mabuksan na hanggang sa may Aswila Cove. Good yun, Alcantara Agdao, malaking tulong yun. Tapos yung mga viaduct, mga subway, mga underpass, and mga diversion routes dito sa Davao. Tapos yung tubi, no, magkaroon ng skyway, sana. Para sa mga wala naman talagang sadya sa Davao City, downtown area. So doon na sila dadaan sa
mga skyways. So that's all for this video. Thank you for watching and I have to say bye.